Welcome to Donmar TV News Channel. Mga kabrigada, inanunsyo po ng Malacanang na posibleng abandonahin na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang plano nito na konsultahin ang mga dating presidente kaugnay sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Sinabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque na kontento na ang Pangulo dahil tama at gumagana ang foreign policy ng bansa. Kamakailan ay sinabi po ni Roque na pinag-iisipan ng Pangulo na makipagpulong sa mga predecessors nito bilang alternatibo sa pag-convene ng National Security Council. Gayunman, kinonsidera ng Pangulo ang nasabing option bago ito nakipagkita kay dating Senate President Juan Ponce Enrile na nag-advise sa kanya na manatiling friendly sa China. Pero mukha namang after JPE concurred that the President is pursuing the right policy on the West Philippine Sea, wala naman pong urgency na pag-usapan itong bagay na ito either with the National Security Council or with the former presidents. This is not a done deal po, no? It was something that President was speculating on before JPE fully concurred with this policy on the WPS. Kung maalala mga kabrigada, ay hiniling po ng dating senador at military chief na si Rodolfo Biazon sa mga senador na kumbinsihin ng Pangulo na i-convene ang NSC para linawin ang nakalilitong katayuan ng administrasyon kaugnay sa problema ng bansa sa West Philippine Sea. Sabi ni Roque, unang-una po, linawin natin kung talagang tatanggapin ng Vice Presidente lahat ng bakuna kasi nagkaroon siya ng unang deklarasyon na mukhang hindi rin siya approve sa mga Chinese vaccine. Ito naman ang sagot ni Leni Robredo. Yung sinabi ko, dahil kapag sinasabing sinisiraan o kinokontra ko yung Sinovac dati, fake news po yun. Ang sinabi lang natin na mag-go through sa process kasi para sa protection natin. So, madaling salita, kini-question dati naman talaga ni Leni Robredo yung Sinovac. Kesyo hindi daw dumaan sa proseso, bla bla bla. Kaya ang maganda talagang iturok dito kay Robredo, Sinovac. Hindi, ito yung response doon sa kailangan daw bang pagsamahin pa infomercial si Presidente tsaka si Robredo. Sa tingin ko hindi na kailangan. Wala naman naniniwala kay Robredo, kundi yung mga nasa Twitter lang. Alam naman ng tao na reklamador yung tao na yan. So hindi na naniniwala mga tao dyan. Hindi na kailangan magsama yan. Ito kasing pautot nito ni Villanueva. Si Villanueva may pautot yan na kailangan magsama daw. Magsanib daw sa infomercial si Pangulong Duterte at saka si Leni Robredo. Diba? Hindi na kailangan. Kayo naman. Ito masyadong gusto mo pang tumaas ang rating ni Robredo? Halatang-halatang dilawan moves. Naku naman. Ito pa sabi ni Leni Robredo, kesyo may issue dun sa, alam mo yun, kinokomentuhan niya na kesyo daw may karapatan mamili ang tao. Meron naman kung karapatan mamili ang tao. Pakinggan niyo yung discussion ni Dr. Mata. Sabi naman niya, pwede naman talagang mamili. Kung ayaw mo, huwag ka magpaturok. Ganun kasimple. Kung ayaw mo, huwag ka magpaturok, uwi ka. Diba? Ganun lang naman yun eh. Sabi niya, may karapatan ng bawat isa na magdesisyon na ituturok sa kanya ay ang brand na may tiwala siya. Ang solusyon na hindi yung itago mo yung brand. Para sa akin, ang solusyon dapat maghanap ng paraan para makatulong na lumakas yung confidence ng tao sa bakuna. Paano lalakas? Ikaw nga unang kung ano-anong sinasabi mo dyan tungkol dito sa mga Chinese vaccine. Ay nako. Anyway, kung gusto nyo ng confidence, huwag nyo na ho kasing komentuhan yung tungkol sa Chinese vaccine. Lagi yung kinokomentuhan lalo na yung mga kasamahan mo na para may sasabihin pa sila na bakit parang ang lakas ng China pagdating sa vaccine. Yung mga ganong komento, hindi nakakatulong. Diba? Hindi ho nakakatulog yun. Huwag na ho tayong bumanat ng ganon. At tapos, ito lang din parang ngawa nyo na, Leni Robredo, paulit-ulit naman sinasabi, you can choose your vaccine. Ang sinasabi lang, wag i-announce kung ano yung ituturok para hindi mag-walk-in yung mga tao. Yun kasi ang problema. Gustong mag-walk-in ng tao pag Pfizer ang ituturok.
So sinasabi, wag i-announce. Pero kung nakapila ka at hindi mo trip yung ituturok sa'yo, wag! Diba? Ako ayoko rin ng Astra eh. Baka mamaya kasi sabi nila matindi daw ang tama ng Astra eh. Ayoko, sabi lang nila. Pero kung ako papipiliin mo, Sinovac, okay na ako eh. So kung ayaw ko, di pagkadating sa pila, ay ayoko, hindi ako papaturok. Ganun lang. Wala namang hahawak sa'yo. Ay, hindi pwede, turukan ka. Walang ganun. Hindi umalis ka. Ayun nga lang, uulit ka. Diba? Unang-una, dahil kilala ko yan, nakatrabaho ko po yan nung governor ako eh. Siya din yung RDC chairman. Ako RDC chairman din sa buong Luzon, siya sa buong Mindanao. Nakikita ko kung paano magtrabaho. Nakita ko kung paano yung complete staff work. Habang ako ay walang tao sa likod, siya ay talagang nakikita ko kung paano nagre-rely siya sa, she surrounds herself with good stuff. So, I truly believe na based po, kasi sabi ko, paalam ko sa kanya dahil mami-misinterpret yung sagot niya sa akin na sabi niya sa akin, I'm honored to have you to be on my side. Hindi man ako, which side? Wala man ako sa Davao. So, ang implication sa akin yun, sabi niya, I'm only as good as the friends I keep. And I will shine because I am under your light. So, paano ko naman siya how can I make her shine when I'm just a congressman of Bicol? So, common sense, as an ordinary person would read, chat between two friends. Then sabi ko, can I release a screenshot of your reply? Sabi niya, opo. So, that permission to release a screenshot of her reply, to my mind, says that leaves no doubt that she will run for president and she will win. Willing si Vice President Leni Robredo sa mungkahing magtambal sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paggawa ng infomercial na ihikayat naman sa publiko na magpabakuna kontra COVID-19. Aba, ayon sa Vice Presidente kay VP Leni, handa siya anytime na gumawa ng infomercial kasama naman ng Presidente para maiangat ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa COVID vaccine. Naniniwala naman si Robredo na dapat magtulungan para palakasin at mahikayat ang masa na magpaturok ng bakuna. Sa katunayan, hindi pa man nagsisimulan ang vaccination program. Sinabi naman ng VP o ng Vice Presidente na naglabas na ang Office of Vice President ng vaccine infomercial noon pang Pebrero at may hinahanda ulit silang infomercial hanggang sa ngayon.